Opisyal nang gumuho ang pader na itinayo ng mga abogado ni VP Sara Duterte sa Senado. Kahapon, July 20, inapruba ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution na isabina ang lahat ng bank at tax records ng Vice Presidente, pati na ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio at ng kanilang 19 na kumpanya. Todo ingay pa nung nakaraang linggo ang defense team ni Sara na fishing expedition at paglabag lang daw sa privacy ang investigasyon. Pero sorry, dahil pinalaga ni Senate President Cheese Escudero ang kanilang mga drama. Malinaw daw sa batas na kapag impeachment trial, exempted ang bangko sa secrecy law. Akala yata ng kampo ni Sara sapat na ang pagtataray sa hearing para itago ang kanilang mga sikreto. Naging mabigat ang sipa ng prosecution dahil pinayagan ng korte na halugugin ang kanilang financial records mula sa taong 2007 hanggang 2021. Reklamo naman ng mga abogado ni Sara na lumang issue na raw ito at hindi na dapat kasama sa trial. Pero ayon sa Senado, kailangan ito para makita ang factual baseline kung tumutugma ba ang yaman ng mag-asawa sa idiniklara nilang SALN noong naupo si Sara sa pwesto. Kaya naman pala mukhang nagpapanik ang mga tagapagtanggol ni Sara sa tuwing mag-object. Ang utos ng korte, sa July 30 alas 9 ng umaga, obligadong isumite ng mga bangko ang mga dokumento sa Clerk of Court. Hindi na uubra ang palusot na politika lang ang lahat dahil kapag ang mga numero na sa bangko, BIR at AMLAC ang nagsalita, diyan na natin makikita kung gaano kabigat ang diferensya ng kanilang kinita sa hawak nilang yaman. Sa simpleng pamumuhay, alam natin na ang anumang utang, maliit man o malaki, ay may takdang araw ng singilan. At hindi mo ito pwedeng takbuhan habang buhay sa pamamagitan lang ng pagpapalit ng tirahan o pag-iwas sa nagpapautang. Ang mga nakasulat sa lumang listahan ay mananatiling nakatala, naghihintay ng tamang panahon para mabayaran. Ipinapakita ng hakbang na ito ng Senado na ang takbo ng hustisya ay parang isang mahabang kwento na hindi pwedeng laktawan ang mga unang kabanata para lang mapaganda ang dulo. Kapag ang bansa na ang humingi ng paglilinaw, ang pinakamalakas na depensa ay hindi ang galing sa pag-iwas, kundi ang kahandaang patunayan na ang bawat hakbang mo mula sa simula ay kayang tingnan ng sino man nang walang pagdududa.